God tonight. We will praise and lift you high, El Shaddai. To your love and to the round, you saved the son of Abraham. To the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outskirts of your knees, you were God and we cease. And by your mind, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. We are praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. We bless your holy name, Jesus Christ. You are the King of Kings and the Lord of Lords, the great healer and provider. Hallelujah. To the history we have the time Christ was King. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words became a man, they just could not understand. Your thoughts and words was done to the penalty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we worship you. Take over. Thank you, Holy Spirit. We welcome you. Glory. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinuluwalhati. Pinasasalamatan, dinadakilan, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan at salamat sa iyong gabay at patnubay. Salamat, Panginoon, sapagkat nandito kami upang ikaw ay papurihan, sambahin, luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Salamat po sa mensaheng ating pagsasalunan na nawa po itutuloy sa aming puso at buhay. Nawa po isundan ng iyong tanda, imalat ng mabalaghan at mangyari ang kalooban mo. Pagalingin ang mga may sakit at ipuhin ang mga nasa kadiliman at magkaroon ng kaliwanagan. Gamitin ang lingkod mo mightily, boldly and powerfully kasama ang iyong mga maawit. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At purihin ang Panginoon.
Pinakamainam, pinakamalakas, sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Take over in my heart. Purihin si Lord. Ang healing message ngayong gabi ito is taken from John chapter 6. From verse 1 to 15. John chapter 6, verses 1 to 15. Pagkatapos nito'y tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, ng tinatawag ding lawa ng Tiberia. Sinundan siya ng napakaraming tao, sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa mundo kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makabibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya iyon upang subutin si Felipe, sapagkat alam niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pila ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Papuntahin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang mga tao sa kanila. Kanilang may humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kain mula sa 5 tinapay na sibada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Napansin ni Jesus, nalalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya tumalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Okay, palakpakan natin si Lord. At pwede na pong makupo ang lahat para makapakinig. Kayo lang po ba? Sino po ang taga rito sa barangay nito? Dito sa opisina dito. Dito sa barangay. So, ibig sabihin kayo tagalabas. Hindi tagalabas ng nitong building. Oo, wala kayong naakay kahit isang nag-opisina dito.
wala kayong naakay kahit isang nag-opisina. Pagin natin yung mga picture nila. Okay. Ano po? Kahit isa, wala kayong ano, hindi kaya kayo nakaka-istorbo dito. Para ano? So magandang gabi po sa inyong lahat. Walang sumagot. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ewan ko kung anong naamoy ko, kung basura ba yun, o damo na sinusunod, o maliwanag. Parang malalasing na ako. So ang ating pag-uusapan dito ay maganda yung sabi ng Panginoon, himala. Kaya ba naniniwala pa rin sa himala? Himala. Kasi may mga tao po, may mga nagpapahayag ng gospel na ito na kaya daw napakain yung mga tao ay dahil daw napahiya yung mga tao dahil yung baka lang ang nagbigay. Eh, ang lahat ng tao doon may bakon. Kaya lang, naunahan ng bata, napahiya sila. Kaya, inilabas na yung mga baon. At dumami yung tinapay. So, hindi po totoo yun. Kasi, lalabas na walang himala. Lalabas na hindi Diyos si Jesus. Maliwanag po yung sinabi ng Bible. Maliwanag po yung sinabi ng Biblia. Sabi rito ng Biblia, makinig po kayo. Sabi rito ng Panginoon, ha? Sabi niya rito, sa verse 4, umpisahan ko, noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Paskwa ng mga Hudyo. Ha? Ang Paskwa po niyo ng mga Hudyo ay yung Paskwa ng pagtawid nila mula po sa pagkaalipin sa Ehipto, sila'y nakalaya. Kaya ang tawag doon, Paskwa. Ang Paskwa po, ang tawag po doon ay Passover. Ang ibig sabihin po, pagtawid. Ha? Kayo nakatawid na. Ha? Nakatawid na po ba kayo? Walang nagsagot. Nakatawid na po kayo? Ha? Tayo po dapat nakatawid na mula sa makasalanang buhay tungo sa buhay ng kabanalan. Yung po ang Paskwa, pagtawid, yun yung siniselebrate natin. So, bakit nakatapat yung gospel doon? Kasi, ito pong gospel na ito, the context is establishing of the Eucharist. Ang Panginoon po'y nag-uumpisang itayo o buuin yung tinatawag na Eucharistia. Ang Eucharistia po ay ating sentro ng pagsamba sapagkat tayo po ay nakatawid na. Wala pong kausap. Ano mo mahalaga yung pag-amen nyo? Para kayo pagpalain at para kayo paghimalaan ng Diyos. Kasi kung hindi kayo umiimin, hindi kayo nakikinig. Sabi naman Romans 10:17, ang pananampalataya nag-uumpisa sa pakikinig at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. May mga taong nakakarinig pero hindi naman nag-a-absorb o hindi pumapasok, hindi nagpipenetrate o hindi nila natatanggap sa buong pagkatao niya yung salita ng Diyos. Kaya ang dami nang napakinggan pero hindi nagbabago yung buhay. Ang dami nang napakinggan pero ganun pa rin. Ang bibig pa rin ay mari-mari anong tumama. Diba? Wala ng pugo, ano mo? Wala nakakayanin pero papalitan lang ang pangalan. Okay, so establishing the Eucharist. Ano ang ibig sabihin po ng Eucharistia ay the celebration of victory. Ang mga Israelita po'y nagtagumpay laban sa
mga taga-Ehipto. Inalipin sila ng mahigit 4 na naraang taon. At mahigit din 40 years silang naglakbay para makalaya. Isipin mo, 40 years. Kaya yung ating 40 years, significance po yun. Yung pagdiriwang natin ng 40 years is coming August 18, 17 and 18. Ang significance yun ang pagtawid, paglaya na ang lahat ng dadalo at makikisay, patuloy na makalalaya sa kanilang kahirapan, problema, sakit at karamdaman. Sipin mo, mahalaga po yung word na 40. 40 years silang nag-travel doon po sa wilderness matapos silang palayain at alipinin ng mahigit 4,000 taon o 400 taon. Isipin mo, 400 taon at lumaya sila. Hinabol sila ng mga Egyptian. At nang sila ay maabutan na doon sa dagat, anong ginawa ni Moses? Yung kanyang tungkod. Kanyang iginanyan sa dagat at nahati ang dagat. At sila, ang mga Israelita ay nakatawid. At nang nandun na sila sa kabilang pangpang, nakatawid na sila, yung mga Egyptian ay nahabol sila, biglang biglang nagduktong muli yung dagat at nalunod at nangamatay ang mga humahabol sa kanila. Sipin ito yun. Hindi po yan kwento, yan po history. Yan po'y katotohanan, hindi po yun parable, hindi po kwento, hindi po, yung po'y kasaysayan. Yung po'y kasaysayan ng mga Israelita. Ang mga Israelita po yun po ang nationality ng mga taga-Israel. Israelita po tinatawag ng mga Jews, Hudyo. Kung sa Pilipinas, Pilipino. Sa Israel, Jews, Hudyo na tinawag din Israelita. Parang sa Pilipino, Pilipina. Hindi ko pwede magkaasawa yung Pilipino at saka yung Hudyo. Parang sa lalaki yun. Nakikinig sila. So, nakatawid po, nakalaya. So, sila po yung pinagdiriwang po nila yung paglaya nila yun. Yung po sinabi dito sa gospel. Magdiriwang sila ng pista na kanilang kalayaan. Sabi noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Dumanaw si Jesus. At nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe. Tingnan niyo ang kasunod doon. Tinanong siya ni Felipe, ang tanong ng Panginoon, saan kaya tayo makabibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sabi ko ng verse 6, sinabi niya iyon upang subukin si Felipe. Pagsubok lang po ni Jesus yun. Kung anong isasagot ni Felipe. At ang sabi po ni Jesus, sapagkat alam niya ang kanyang gagawin. Alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Alam ni Jesus kung kayo'y nakikinig. Alam ni Jesus ang inyong mga dinaramdam. Alam ni Jesus ang inyong iniisip. Jesus is all-knowing. Para huwag bumidbak, alusin mo yung tribel. Kaya kung ano papapidbak, i-tribel. Kahit hindi nag-aral ng electronics, natutunan ko na. Para hindi mag-feedback,
ang microphone kahit malapit, alisin yung treble. O yung mga effect. O diba, gumanda yung boses ko. Please. So yung po yun mga kapatid, sinusubok ng Panginoon ang mga tagasunod niya. Bakit tinanong siya ng Panginoon na gano'n? Para malaman kung malalim na ang pananampalataya ni Felipe. Pero ano sagot ni Felipe? Kawalan ng pananampalataya, sabi ni Felipe. Ano ito? Sagot ni Felipe. Verse 7. Sumagot naman si Felipe. Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakunti. Kasama nila si Jesus na nagbibigay ng lahat pagkatapos gano'n ang sagot mo. Di ba si Jesus sabi ng Philippians 4:19, and God will supply all our needs. Ibibigay niya lahat ng ating pangangailangan provided you have faith in your heart and you'll never walk alone. Sinubok si Felipe. Ay, ganit po tayo araw-araw. Sinusubok tayo ng Panginoon. Ha? Yung bahana yung malaki, sinubok tayo ng Panginoon. Kung tayo nag-alit-lakan sa Diyos, lahat naman ang pangyayari. Sabi ng Romans chapter 8 verse 28, diba? In all things, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Tanong tayo, nagmamahal ba tayo sa Diyos? Eh kung tayo nagmamahal sa Diyos, hindi tayo dapat mag-alinlangan. Kung tayo nagmamahal sa Diyos, naku po, kahit anong problema dumating sa ating buhay, hindi tayo matitinag dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya yung po, in all things God works for the good, for those who love Him. Kaya ano man nangyayari, mahirap man o masama, pangit man o maganda, na nagaganap sa buhay natin, may magandang layunin o purpose ang Diyos. Dapat alam natin yung purpose, alam natin yung layunin ng Diyos. Pag hindi mo alam yung layunin ng Diyos, kung bakit nagkakaganon, mag-aalinlangan ka, makuwalan ka ng tiwala sa Diyos. At yun po ang ginawa ng Diyos kay Felipe. Tinanong niya. At ang sabi ng Bible, upang subukin lang si Felipe. Kung saan kukuha at makabibili ng tinapay na sasapat sa maraming tao. May sabi ng ni Felipe, kahit ilang ano daw, kahit 200 dinaryo na bilihing tinapay, hindi niya sasapat yan. Kay liit ng kanyang pananalig. Kasi kung malaki ang pananalig doon, ang sagot ni Felipe dapat, Panginoon, sasapat po sapagkat ikaw ang tinapay ng buhay. Diba si Kristo ang tinapay na galing sa langit, sabi ng gospel according to St. John. Kaya ka-establishing na Eucharistic. Hindi lang yung pangangailangan ng pisikal na katawan. Sabi ng Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, bagkus sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kung tayo kumakain ng tinapay para sa pisikal na katawan, oy, pagkainin din natin ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, para tayo mabusog at manalig at sumampalataya kay Kristo. Hindi ba tayo busy lagi sa lahat ng panahon? Wala tayong time makinig, wala tayong time magsamba, wala tayong time pumunta ng church. Bakit? Kasi overtime tayo ng overtime.
We neglected what the Lord said. Ano sabi ng Panginoon? 6 na araw kayo magtatrabaho, isang araw ilaan niyo sa Kanya. Isang araw ilaan natin sa Diyos. Kaya nagkakasakit tayo kaya tayo may problema, kaya tayo naghihirap, kaya tayo ay nawawala ng ating mga pangailangan kasi we neglected that God na siyang magsusupply ng lahat ng ating kailangan. Ay siya yung may kahirap ng buhay natin. Sabi ng John 14:6, di ba? I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, ako ang buhay. Kaya kahit wala tayong panahon sa Kanya, may buhay kang dala, nasa iyo ang Panginoon, pero binabaliwala mo. Binabaliwala natin si Jesus na siyang buhay natin. Pag tayo nagkasakit, iiyak-iyak tayo. Pag tayo nagkasakit, sisisihin natin ang Diyos. Pero sino may problema at sino may kasalanan? Tayo. Bakit? Ayaw natin sundin ang sinabi ng Diyos. 6 na araw kayo magtatrabaho, isa 7 araw para sa Diyos. Ilaan para sa Diyos. At kailangan ang salita ng Diyos dahil hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao bagkus sa mga salita ng Diyos na namumutawi sa bibig ng Panginoon. Ang hina. Ang hina. Amen? Pagi po ako tinawag ng Panginoon, iswater kami sa bikutan. Ha? Pero hindi ako umasa sa barangay, hindi ako umasa sa supply. Hindi pa ako umasa sa tulong na nagsisikap dapat tayo. Hindi puro yung sandig tayo sa mga gobyerno. Pag hindi tayo natugunan, sisisihin natin ang gobyerno. Hindi ganon. Binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng talino, binigyan tayo ng ability para gamitin, para sumagana at para yumaman. Ang hina. Kasi pag may nangyayaring kalamidad, pag hindi tayo natulungan ng gobyerno, sisisihin ng gobyerno. Sisisihin yung barangay captain, sisisihin yung hindi nakakatanggap ng ayuda. Isamantalang sinabi ng Panginoon, binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng talino, binigyan tayo ng abilidad. Gamitin natin daw yun. At pag ginamit natin yun, sasagana, uunlad ang buhay natin. Makakatulong pa tayo sa iba. Ayan po ang ginawa ko sa bikutan. Kaya kahit ano pong mga bagay inisip ko, gumawa ko ng Clorox, gumawa ko ng mga sabon, gumawa ko, lahat inisip ko. Siyempre, ang Diyos ay nandyan para tulungan tayo. Nung ginawa ko po yung dapat kong gawin, iniangat ng Panginoon yung buhay namin. Binigyan kami ng bahay sa bikutan. Nakapagtapos lahat ng anak ko sa una. Tapos sa kolegyo. Samantalang ako hindi pa nakakatapos, kaya na ako nakatapos sa college. Nung ako'y 63 years old na, senior citizen na, sa College of Divine Wisdom. Pero sa kabila ng lahat na 63 years old na, abay, nung graduate ako, cum laude naman ako. Purihin ko. Kaya ako hindi na matutupad yung pangarap ko. Ha? Pero natupad. Bakit? Sapagkat buhay ang Diyos. Buhay ang Panginoon. Buhay si Jesus. Amen! Ayun po yun. Bukod pa sa binigyan ako ng bahay doon, binigyan kami ng condominium. Gala ko doon sa condominium dyan sa Multe. Alas 5:10 ako umalis. Nagkape muna ako para hindi nyo na ako asikasuhin. Nagkape na muna ako bago umalis. Kumain ako ng mais. Kumain ako ng cookies. Yung cookies. Masarap sa kape yung cookies, di ba? Yung po. Pagkatapos ko dumating ako dito, sana gusto ko pumasok doon sa coffee shop tayo sa dahil ang tagal. Ha?
Dito ako nagpark una, umikot doon, bumalik doon, pinagdating sa si brother, pinabalik ko ako doon daw yun, at bumalik ko dito. Pero ang mahalaga, nandito tayo kasama natin si Jesus. Amen? Kaya yung pagiging squatter, hindi po ako umasa sa mga pangako ng gobyerno. Dahil alam ko may lakas ako at mayroong binigay ang Diyos sa aking kakayanan, abilidad. Binigyan tayo ng wisdom ni Lord. Binigyan tayo ng buhay para gamitin o para umangat at umunlad ang buhay natin. Ang hina. Amen! Ha? And then, after nito, binigyan kami ng bahay sa multinational. Kaya tatlo na yung bahay namin. Mayroon sa Bikutan, mayroon sa Kondo sa Ambel, mayroon sa multinational. Pero dating squatter. Bakit? Sapagkat laging nasa isip ko, ang Diyos kasama ko at ang pangako niya, isusuplay niya lahat ng kailangan ko. Di ba Pilipinas po 98 and God will supply all our needs? Narinig po yung patutuo ng isang babae sa Quezon City. Squatter din sila. Pero alam niyo po, napagtapos ang kanyang mga anak sa pamagitan ng banana queue. Atin yun, di ba? Nagkaroon ng anak na doktor sa pamagitan lang ng banana queue. Naalala ko po, nung po ako ay nag-lipo dito sa akin sa 1986 po ako nag-start dito. 1986. Saan po? Ang unang-unang naatinan ko, yung pong harapan ng Santo Niño doon sa likuran ng sugalan natin yan. Kasino? May init doon, may sapa doon yung radyo natin. Diyan ako unang-una naaranas na ako'y resting in the spirit. Kasi noon may tinatayo sana parang simbahan natin ang El Sedayon. Pero hindi na tinuloy yun kasi iba ang na doon. May maraming buhangin. Siguro may tumagano, no? Pagtapat sa akin ng kamay niya, bigla ang laruan. Ay, ang dami kong papel na dala kasi ako nagtatrabaho sa insurance. Tumalsik yung mga papel. Abay, nung nagising po ako, ang namumulot ng mga papel, yung mga attendant ng mga babae, mga bata pa po noon yung mga attendant. Kaya kayo, matatanda na kasi tumanda na, ilang taon na, 38 years old na. 38 years na ako sa ministry. 1984 nag-start yung El Shaddai. 1986 ako nag-umpisa. O ibang po, 40 na. 40 years na sa April. 38 years na ako sa El Shaddai. Kaya, yung mga dumadalo noon, mga bata pa, pagkalipas ng 38, kung ang edad nyo noon ay 30 years old, plus 38, ilang taon na kayo ngayon? 68 na, mga senior na, kaya kang nagtataka na ang mga attendant sa Elsaday ngayon, mga senior citizen na, kaya nahihirapan ang pumalakpak sa Diyos. Ngayon, sino sa inyo gustong maging successful? Maging tagumpay? Ako po ba sasabi ko ganito na, hindi tayo magiging successful kung wala tayong successor. Kaya ako sa inyo, habang tayo tumatanda, akayin nyo na yung apo nyo, akayin nyo na yung anak nyo. Kasi pag wala kayong naakay, nasusunod sa inyo, hindi kayo tagumpay. You are not successful if you have no successor. Kaya sabi ko sa inyo ko sa Batangas, ayain nyo na yun yung apo, ayain nyo na yun yung anak. Dahil pag tayo kinuha na ni Lord, na wala tayong naakay, napapalit sa atin, hindi tayo tagumpay. Patahimik kayo. Patahimik na kayo. You cannot say that you are successful if you have no successor. Mahalaga may successor, may papalit sa inyo. Ako at least yung anak ko, si Ryan,
At least yung anak ko sa una, nag-ano ng musician, si Kuya Aro. Yung dati kong teacher na anak na panganay, professor na ngayon. Naging teacher. Siyempre mo. At yung mga anak ko, at least tumagali lahat. Ang malungkot, tayo naglilingkod sa Panginoon, yung ating kasambahay, yung asawa natin ay nandun naglalasing. Mahirap yun. No? Kung naglilingkod ka sa Panginoon, pagkatapos yung sambahayan mo, ay nandun sa barkada at napapakaya sa pananagutan po natin sa Diyos. Ha? Pag biglang namatay yun, pag biglang nalunod sa bahay, pananagutan po natin sa Diyos kapag tayo hindi natin naakay sa Panginoon ang mga tao, lalo na ang nasa sambahayan natin. Wala akong kausap. So dahil po sinusubok natin, Lord, whatever happened every day that passes by, somewhere rainbows in the sky. Awit siya tayo. Mga kapatid, may pagsubok lagi. Pero alam natin ang pagsubok ay purpose ni God para ang tao'y tumatag, para ang tao'y magtagumpay, at para ang tao'y kumapit lalo kay Yahweh El Shaddai. Amen! May sabi ni Jesus, saan tayo kukuha ng tinapay? Saan tayo makakabili? Sabi ni Felipe, kahit po 200 dinaryo binigyan, hindi po sasapat yan. Kasama nila ang supplier ng everything pagkatapos gano'n ang sagot. Kung tinanggap na natin si Kristo na sa puso natin, hindi dapat gano'n ang sagot natin. Kung dumating ang problema mo, sinisingil ka ng bill sa utang mo, hindi ka dapat mangamba. Hindi ka dapat mang problema. Kung sinisingil ka ng bill ng Meralco at napakataas bill para mo saan makuha ng pambayad, huwag kang problema. Itaas mo ang kamay mo. Sabi ng Biblia sa John chapter 15, verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin na ang inyong maibigan, ibibigay niya sa inyo. Ang problema ay bakit hindi nananatili yung salita kasi ayaw nating makinig. Ayaw nating lumaan lang yung doon kayo nakatingin sa hinahina na yun. Sa halip na dito kayo nakatingin sa unahan. Habol pa ng tingin kung ano yung hinihinang yun. Nagsasalita ako dito ng salita ng Diyos para sa ating galing ba? Tapos habol yung tingin ko. Para pag-agasa isip mo, bakit ang bahay madali nandito na kami ganda at niya? Habol ng tingin ko. Para nagsasagdang usap yung mga tingin mo. Bakit kaya nilampasan kami rito sa gabi? Isip-isip mo. So, sinusubok tayo ni Lord, mga kapatid. So, tandaan niyo po yan. Ako, nabaon po ako sa utang niyo. Natatandaan niyo yung title, di ba? No? Si Rose Balagay, na kami lang buhang kami. Di ba? Naano po ako doon, yung isang. Si Tami iskam na yun. Alam niyo po, mahigit 4 na taon na talagang naghirap kami. Lahat kasi ng pera namin na ilagay namin doon ay nag-aya ng mga paying. Kaya ako na-assign sa ko na patagal, isang taon para hindi ako habulin yung mga kahit ako'y habulin, hindi naman ako nakaperma doon at hindi naman ako inaya ako lang sila doon sa opisina. Pero sila ang nagperma doon sa tao doon. Ang mahirap ko kayo nagperma at ikaw ay nag-issue ng cheque. Ay hindi naman ang gano'n. Kaya, pagkalipas ng 5 taon, nakalaya at soon, yung nakawala, ibinalik ni Lord ng siksik, liglig at umaakaw. Bakit? Hindi nawala yung pananampalataya ko sa Diyos. Hindi nawala. Kahit ako sinubok ng Panginoon, lalo pang nagpatatag sa akin yun.
Sapagkat anumang pagsubok ang dumating, kailangan wag mawawala ang inihasik sa atin, ang salita ng Diyos. Wag mawawala! Kaya na magandang pangako ng Panginoon sa John chapter 15 verse 7, kung mananatili kayo sa akin, sabi ni Jesus, at mananatili sa inyo ang mga salita ko, mahalagang manatili ang salita ng Diyos sa puso natin. Hindi yung ang nakalagay sa puso natin ay ano kayang tumama? Hindi ba pumipila doon sa lituhan? Nakapatakot ka, baka pagdating ang tanong, lutuin tayo sa impyerno na. Alam mo, that is alok ng mundo eh. That is worldliness eh. Yan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo ito. Romans 12 verse 2. Mag-iba na kayo anya at magbago ng isip. Kailan nagbabago ang isip ng tao? Kapag tayo nakipag-isa kay Kristo sa salita ng Diyos na nagkatawang tao. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang taong nakikipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Wala lang ang kanyang dating pagkatao, siya'y bago na, at ang Diyos niya ang gumagawa ng lahat ng ito. Ang mahalaga tayo ipag-isa kay Kristo, paano yung brother Rex? O yun na naman nadaan, habang na ng tingin nyo, hanggang tingin na lang kayo. Tingnan nyo na. Nagdadasal ko kayo bago tayo matapos na higit pa rin ang ibigay sa inyo ni Lord. Higit na nangangailangan kaysa sa inyo. Yung mga nangangailangan, hindi pa nga nakakarinig ng salita ng Diyos, ikaw nakarinig na. Pag yung salita ng Diyos manatili sa puso ninyo at manatili kayo kay Kristo sa kanyang salita, ay yung pangako eh. Itataas nyo lang yung kamay nyo at hihingi sa Panginoon ang kailangan nyo. Ibibigay! Amen? Ano ang sabi ng Panginoon kay Pilipi? Sabi ni Pilipi sa Panginoon, meron po rito isang bata, may dala po siyang limang tinapay at 2 isda. Pero sabi ng Pilipi, kahit na po ganyan yung binigay ng mga bata, sa dami po ng tao, hindi po yung magkakasya. Hindi po yung magkakasya. Pero ano sabi ng Panginoon? Paupuin niyo sila. Binigay sa Panginoon yung 5 tinapay at 2 isda. Ang problema natin, nakakalimutan natin ibigay sa Panginoon yung mga bagay na dapat natin gustong paramihin. Nakakalimutan natin ibigay sa Lord yung gusto nating paramihin. Kung gusto mong yumaman at dumami ang pera mo, magbigay ka kay Lord. Ibigay mo para kay Lord. Ibigay mo. Hindi yung nagbibigay ka ng sobre, walang laman. Subukan nyo lang na mamaya pag-o-offer, nagyan mo ng kahit ang bukal sa puso mo, kung hindi ibalik sa iyo ng Panginoon ng maraming pagpapala, siksik, miglig at umaapaw. Sabi yun ng Biblia sa Luke chapter 6 verse 38. Ang Diyos ang may sabi nun. Daan ako nabuhay eh. Giving your tithes is not giving from yourself. Yung pagbibigay ng ikapo, hindi ka nagbibigay ng galing sa iyo. Binabalik mo lang yung para sa Diyos. Dahil hindi sa atin yun, pag-aari ng Diyos yun. At kung ibalik mo yun, ibabalik ng Diyos sa iyo. Maraming pagpapala. Hindi lang sa material, pati buhay. Kaya po maraming naghihirap kasi nakakalimutan natin ng Diyos. Yun ang buhay ko rin. Kaya noon, ilang taon akong squatter, ilang taon akong nag-tiis. Yun lang makilala ko ang Panginoong 1986 at isabuhay yung kanyang salita. Hindi ang talaga. Noon, wala akong sakyan, pasakit-sabit, pero Panginoong sakyan ko na yung aking ginagawa. Hindi lang yung asawa ko, may sarili niya. Kung iswater ako nun,
binigyan kami ng mga lupa. Pero dahil bakit nangyari yun? Because mahalaga po sa atin yung salita niya. At ating pinanghawakan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sabi ni Dito kay Felipe, akin na yan. Yung binigay ng bata, ibinigay kay Jesus. Hindi po nagreklamo yung bata. Hindi niya inisip na, bakit ito ang gugutom? Kung ay, gutom na gutom na eh. Hindi tayo isa nag-iisip. Namasahin ko na lang ito. Bakit ko pa ibibigay? Baka naman, bakit ako? Baka umulan pa, baka bumaha, baka dapat kudyong ng demonyo. Kasi ayaw ng demonyo na tayo sa sagana. Ayaw ng demonyo na tayo ay maging good health. Ayaw ng demonyo na tayo ay iaangat ang buhay. Kasi ang malilipag doon at ang makikilalay ang Panginoong Jesus na kaaway ng demonyo. May pumalakpak na yun. Mayroong darating sa kanilang himala. Pero ang ganda sabi ng malalakas na, diba? Labanan mo ang demonyo, lalo yun na kayo. Kaya ginawa namin, nilabanan namin yung demonyo. Lahat na sabihin ng demonyo, kinakasal pa rin. Jesus name, hindi yan ang sinasabi ng Diyos. Kasi bubulungan ka eh. Bubulungan ka. Nasabihin sa iyo ng demonyo, bakit ibibigay mo pa yan? Ha? Tingnan mo yung bata. Kaya kasabi ng Panginoon, maliban ang isang tao tumulad sa isang bata, hindi siya pagkahalikan ng Diyos. Ay yung batang may bakot, ibinigay. Ibinigay kay Jesus. At ang sabi noon, ang Panginoon nagpasalamat sa Diyos, itinaas yung tinapay at 2 isda. Alam nyo, nung pagbaba ng Panginoon ng kanyang kamay, nagulat ang mga alagad sa dami ng tinapay. Sa dami ng tinapay. At pinamahagi sa kanila. Ang sabi na sa ating gospel na binasa, silang lahat ay kumain at ang lahat ay nabusog. Doon kinuha yung usong-uso ngayon, eat all you can. Ha? Yung kain ang kain hanggang bundak na, hanggang malaki na ang tiyan at bilbil nila, kain pa rin ang kain kasi sinusulit ang ibinayad nila sa buffet 101. Kumain ka rin sa mga buffet, yung sa dalawang buffet pa rin. Saan yun? Malaki. Ha? Hiking, hindi ba? Ha? Magkano na ngayon yun? Ang mahal-mahal na, no? Tapos pag nandoon ka na, ha? Kahit naman sa kumain ka naman. Kahit gusto ko. Kahit ka na kain natin. Kasi iniisip mo, laki ng binayad mo. Hindi natin alam, yun ang estratehiya ng demonyo para magkasakit tayo. Yun ang strategy sa Satanas. Yung gluttony, yung katakawan, yan, at pag tayo nandun yung katakawan natin sa pagkain, halo-halo, iba't ibang klaseng pagkain, may side effect yun sa health natin. Kaya nagkakasakit tayo. Akala naman natin, oh, yan, sarap-sarap ang dami doon. Hindi ako makakain ito. Ang sarap-sarap talaga. Strategy ng Satanas para tayo magkasakit. Masarap kuya kang kumain ka na doon sa restaurant na order at yung ano lang yung kaso sa iyo. Isipin mo, sabi roon, sabi ng Panginoon, matapos makainin ang 5,000 lalaki, pero pa doon ang mga babae, mga bata, sumubra pa't lumabis ng 12 bakol ng tinapay. Sabi ng Panginoon, tipunin niyo ang mga sumubra, ang mga natira. Pinapati ko ng Panginoon sa mga restaurant, pinapatapon nila. Hindi nila iniisip yung mga taong nagugutom at walang makain. Pero ang Panginoon concern, mayroon po pwede pang kumain ng mga natira. Kaya ang ginagawa naman, tinapon sa basura, pinupulot, pagpag ang tawag nila. Pagpag yung niluluto nila.
Sabi ng Panginoon, tipunin niyo ang natin. Ha? Bakit? May malasakit ang Panginoon sa mga darating pa. Sa mga hindi makakakain, sa mga walang pera, sa mga walang pambili. Hindi tayo. Ha? Kailan kayo magbibigay ng sobra yung pagkain? Ang panis na. Nangangamoy na, hindi ba namin, ay, bigay mo sa bakit kasi amoy panis na yan, bigay na. Basta tayo, bakit hindi ka nang hinahin? Bakit pagkaluto pa lang, magbigay ka na? Kaluluto mo pala, hindi ka pa kumakain, hindi ka rin kapitbahay mo. At magluto ka ng sobra-sobra para bigyan mo yung kapitbahay mo. Hindi, so sobra-sobra luto mo para nabukan, para sa araw, makalagay sa refrigerator, o kailang bulok na, ibigay mo nga sa kapitbahay natin. Bulok na kasi. At yung mga prutas na bubulok na, bigay na kasi mabubulok na yan. Kailan tayo natututong magbigay kay Lord? Kailan tayo natututong magbigay sa Panginoon? Remember, whatever you did to the least of your brother, ay Jesus natin ginagawa. Kaya lahat na ginagawa natin sa ating kapwa, sa Diyos natin ginagawa at bumabalik sa atin ang maraming pagpapala na siksik-liglig at umaati. Kailan tayo natuto? Kaya po natin yung bata. Kaya po natin hindi nagdamot. Yung bata ang pinagmulan para makakain ng lahat. At yung bata ang pinagmulan para maghimala ang Diyos. Hindi maghihimala sa atin ang Diyos kung hindi tayo gagaya sa isang bata. Hindi tayo paghihimalaan kung ang yayabang ng puso natin. Hindi po tayo paghihimalaan ng Diyos kung ang ating mga ugali ay tulad pa rin ng dati na mga puripot at mga kung ano-ano ginagawa natin. Mas gusto natin gastusin sa mga walang kwenta ang pera natin kaysa tumulong tayo sa ating kapwa. Mas gusto rin natin tulad ko na mag-inom at nakawan ko yung pamilya ko at gastusin ko sa kabarkada ko yung sweldo mo sa masarap na pulutan. Pero mula na nakilala ko ang Panginoon, doon ko natuto na sabi ng Panginoon, ha? Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo sa akin. Kung isahan niyo po magkaroon kayo ng misyon sa inyong sarili, yung tinatawag na corporal work of mercy. Gumawa kayo ng anumang bagay na ano. Sabi ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon, nung ako'y nabilanggo, ako'y inyong binalang. Nung ako'y nagkasakit, ako'y inyong pinuntahan. Nung ako'y walang kaisipot, ako'y inyong binalitan. Nung ako'y walang makain, ako'y inyong pinakain. Nung ako'y walang matuluyan, ako'y inyong pinatuloy. At nagtanong yung mga, kaya po yung ginawa namin sa inyo. Sabi ng Panginoon, nung gawin mo yun sa pinakamaliit na kapatid mo, ginawa mo yun sa akin. Okay? Dahil pa rin ang tingin sa orasan, tumayo na kayo. Tumayo na po. Sabihin niyo, ay salamat. Natapos din. Kasi po rin ang kamay. Natandaan niyo yung araw. Nagpasalamat sa Diyos. Alam mo, yung babaeng balo, nagpasalamat sa Diyos. Ang sabi ko ng babaeng balo, yung kanyang ikabubuhay ang kanyang ibinigay. Alam niyo, at nagpagkaloob ang babaeng balo, sabi ng Panginoon sa mga alagad. Sino sa palagay niyo ang pinagpalad? Sino sa palagay niyo ang pinagpalad ng Diyos? Kasi ang dami rin nagbibigay ng mga mayaman. Pero sabi ng Panginoon, yung babaeng balo mo, ang higit na pinagpala ng Diyos. Kasi hindi niya inisip yung para sa sarili niya. Hindi niya inisip yung sarili niya. Inisip niya yung pagsunod at pagpapasako sa Panginoong Jesus. Amen po ba? At yun ang kailangan natin. Ako kita ko po kung bakit ako inangat ng Panginoon. Wala nang isang buhay natin ang salita ng Diyos. Kaya po sa mga oras na ito, yung establishing ni God sa Eucharistia, pinakain sa physical, pinapakain tayo sa spiritual.
Old Testament time at sa New Testament. Kaya dalawang isda. Ang 5 tinapay ay sumisimbolo sa 5-fold ministry gifts na sinabi sa sulat sa mga taga-Efeso. Alin yun? O sa mga taga-official. Sabi ko doon yung pastor, teacher, prophet, evangelist, at saka yung po yung 5 na nagpapahayag na sa ng Diyos teacher. Yung po, 5 po yun na ginagamit. Ibinigay ng Diyos sa ikauunlatan niya ng kanyang iglesia. Kaya po, makikita niyo sa gospel, kasabay sa pagdiriwang ng paglaya, ganoon din po ang kasaysayan ng ating simbahan kung bakit may Eucharistia, the celebration of victory na mula at dahil kay Kristo ay tayo'y pinalaya mula sa makasalanang buhay tungo sa buhay kabalan. Nasa kamay sa inyong Panginoon Jesus, patawarin po ako sa lahat ng nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. At mula po ngayon, inaangkin ko po na ang pagpapala mo ay darating sa buhay ko. Amen. Aawitin po.
Diyos ay buhay. Alam naman ng Panginoon yung pangangailangan natin. Alam ng Panginoon kung tayo may problema at sugiranan. Alam ng Panginoon kung tayo'y mayroong pinapasang mabigat na pasan. Siya mismo nagsasabi, pagkatiwalaan niyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan at ang Diyos ang kukukup sa atin. Cast all your anxieties unto Him, and He will cares for you. Sabi ng 1 Peter 5:7, iingatan ka, sasamahan ka, aalalayan ka, papasaling ka niya kung di mo na kaya. He will carry you. Hindi tayo mababayaan. Lagi siya nandyan para tayo agapayan. Kung may sakit tayo pinagagaling ni Jesus. Kung tayo may kailangan, sinusuplayan tayo. Minsan dumarating na sa atin ang pagsubok tulad ng ginawa ni Jesus kay Felipe. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang mawawala ng tiwala sa Diyos. Huwag mo nga alisin yung pananampalataya. Dahil yan ang susi sa ating mga kailangan. Declare that power. Declare that anointing. Father in heaven, I pray for healing. I pray for deliverance. I pray, Lord God, na anumang karamdaman, sakit na umiiral sa katawan ng bawat isa, pinawawa ng bisa ko, Panginoon. Tinatagoy ko sa apoy ng impyerno in the name of Jesus Christ of Nazareth. And by the power of the Holy Spirit, ay inatin ko, Lord, ang kagalingang dumadaloy sa aming buhay ngayon. You lay your hands upon your head. Patong niyo ang iyong kamay sa iyong ulo at maging kamay ni Jesus yan. Tulad na sinabi sa Mark chapter 16 from verse 17 na following, na sino ang mapatukan ng aking mga kamay ang may sakit ay gagawin. For God said, I am the God that healeth thee. Sabi ni Jesus. At inaakit ko, Panginoon, ang kagalingan at ang kalayaan in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive! Receive healing and deliverance. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. In Jesus Christ's name. And cover us, Lord, with your precious blood. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan si Lord at sabihin ko ngayon, I am healed. Magaling na ako. Magaling na ako. Sabihin mo ngayon, I am strong. I am strong. Malakas na ako. Malakas na ako. Sabihin mo ngayon, I am rich. I am rich. Mayaman na ako. Mayaman na ako. Because of what The blood. the Lord has done for us. Diba? May aking naawit dahil sa ginawa ng Panginoon. Sa lahat ng inyong daldalahan, ang inyong mga prayer requests, and let us give thanks with a grateful heart. Pagpasahan ng Panginoon ang lahat ng ito, kasama ang maaring pahandog, at tinapin po namin kami po ay answered prayer na. As we say, give thanks with a grateful heart of Jesus. Masalamatan habang pinupulahan sa kanilang mga ginagawa, lalo na sa pagsasalba sa mga natikuhan ng bagyo at ang pag-asikaso nila sa mga nangailangan. Huwag nyo nang tingin at habulin ang tingin yung bibigay sa kanila sapagkat yun ay para sa nangailangan. Kayo ay nangailangan na sa Diyos. Okay? Nahabol nyo ng tingin yung binababa kasi galing sa taas. Okay. Tuon ang kamay. Panginoon Diyos, aming pagdalangin ang opisinang ito ng Barangay 183, Lord God. Patuloy mo, Panginoon, masmasan, pagpalain mula po sa barangay captain, Lord God, hanggang si pinaka-abat maliit na kanilang mga empleyado. Dalayan kong masmasan sila, Panginoon, at dumaloy ang kapangyarihan mo, silang lahat, Panginoon, na nagtatrabaho at ginagawa ang kanilang tungkulin. Ingatan mo sila, pagpalain
mo sila, Panginoon, kasama ang mga kapulisan at lahat ng mga na umuugit sa pamahalang ito ng barangay, Lord. We pray, Lord God, in Jesus Christ's name. Cover them always with your precious blood. Ingatan po sila sa kanilang mga ginagawa. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng palakpakan natin si Jesus. Kung malakas. Okay. Ihahagis ko na po ang blessing nyo. Ang tatlong bonus. Ang sasabihin nyo, thank you, Lord. Okay. May the Lord God bless us all, now and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito na ang unang bonus nyo. Thank you, Lord! Pangalawang bonus nyo. Thank you, Lord! And finally, ito na. Thank you, God Lord! bless you. God bless us all. Thank you, Brother Wax. Healing lessons in the Lord. God be the glory. Amen. Praise God. Amen. Kanina po, kasama si Kap na doon sa bahay dahil kami ang exit ng ng lahat ng basura. Lahat andun si Kapitan, si Barangay Chairman. Nandun nakasubaybay sa kanyang mga tauhan. Sila ang pinahakot niya yung mga basura, pinabombahan niya ng bombero yung mga putik, at lahat yung bakod na tinanggal noong araw ng baha dahil hindi makakalabas ang tubig. Tinanggal yung mga rehas para lumabas ang tubig. Ginuha nila yung mga basura. Kaya maraming salamat po kay Thank Barangay you. Chairman. Banggitin mo yung Siya, pangalan. Si Barangay Chairman Alvin Zuniga. Maraming salamat Amen. po, Barangay Chairman. God, amen. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Lahat po talaga pabor sa atin. Sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Manahin at manampalataya tayo sa Kanya. Huwag tayong makalimot sa Kanya. Laging manalangin. Amen. Sa umaga, manalangin na po tayo. Amen. Pasalamat natin sa Diyos. Amen. Amen. Yan. Diyos, praise God. Ano na po?